Confession Room 977. Hindi ko maalala kung kailan nagsimula ang lahat. Ni hindi ko rin matandaan kung paano ako biglang naiba. Bastang alam ko lang, binago ako ng pagiging DJ Tala ko. Kahit mathematics ang favorite subject ko, maaga akong namulat sa journalism. Elementarya ako nang una akong sumali sa editorial writing at sa copy reading. Mahirap ang buhay namin noon. Walang laptop, walang internet, walang private tutor. Kaya hindi ko alam ang ibig sabihin ng sinalihan kong events. Valid, kaya wala akong place. Grade 4, Grade 5, at Grade 6, hindi ko ni minsan naranasang manalo sa kahit anong journalism contest. Pero okay lang, matapang naman ako. Hindi ako tumigil. Nang mag-high school ako, nakilala ko si Sir Roman, ang journalism advisor ng Quirino General High School. Siya ang unang nagpamulat sa akin sa kung ano nga ba ang totoong kaluluwa ng journalism. Tandang-tanda ko, kabra ayon noon. Una niya akong sinabak sa larangan ng sports writing. Pinanood ko ang men's artistic gymnastics. Sinubukan ko naman. Nanood ako ng maigi. Isinulat ko ang lahat ng napanood ko at naintindihan ko sa laro. Ngunit nang ipasa ko ito, mali pala ang sports article ko. Mali para sa sports writing, ngunit tamang-tama para sa feature article. Kaya lang, dahil siguro sa first time kong makalabas ng barangay namin para makapag-aral at medyo nagkaroon ako ng kalayaan, naging malaro ako sobra. Hindi ako nakasali ng kompetisyon kahit pa nag-practice ako dahil nag-back out ako. Nang hinayang sa akin yung mga guro ko, pero choice ko rin naman talagang umalis dahil na rin siguro sa kagustuhan kong mag-explore pa at sumali sa ibang events na hindi na nangangailangan ng pag-iisip. I mean, more on activities na hindi na nire-review pa. Fast forward, bumalik ako after a year at doon na nagtuloy-tuloy ang pagiging consistent regional qualifier ko. Taon-taon yon dati. Masaya dahil na rin siguro sa medalyang natatanggap ko, pero may halong inggit. Noong huling regional schools press conference ko kasi, grade 11 ako noon, napanood ko ang radio broadcasting team ng aming school. Nainggit ako hindi lang sa kanilang output, kundi sa kung gaano sila kasaya sa tuwing gumagawa sila ng script at nagpa-practice para sa actual broadcasting. Pakiramdam ko dati ang boring na ng individual event, lalo na kung writer ka. Parang gusto kong mag-explore pa. Nandun talaga yung eagerness ko. Kaya na rin siguro kahit years na yung tinagal ko sa feature writing, nagawa kong ipangako sa sarili ko na kapag nag-grade 12 na ako at graduating na ako, lilipat ako sa Radio Broadcasting Filipino. Hindi bilang isang scriptwriter, kundi bilang infomercialist at reporter. Mahilig kasi talaga akong kumanta. Bata pa lang ako, microphone na ang paborito kong laruan. Gustong-gusto ko sa tuwing naririnig ko ang boses ko sa speaker namin. Ginhawa yon para sa akin. Doon na rin siguro nagsimula yung fantasy ko bilang isang radio disc jockey at voice actress. Sa tuwing may tatawagan ako at cannot be reached,
ginagaya ko yung boses at style. Sa tuwing isisindi ko naman yung radyo namin or yung speaker namin, ginagaya ko yung voice over ng Bluetooth. Sa tuwing nakikinig naman ako sa radyo, ginagaya ko pa rin yung DJ. Alam ko na noon pa lang kung ano ba talaga ang gusto kong gawin sa aking buhay. Para sa akin, ang paglipat ko ng event ay isang napakalaking milestone. Sa tulong ng aking coaches, Sir Roman at Sir Dominic, minahal ko ang radio broadcasting. Sa unang sabak ko, namin ng team ko, nag-champion agad kami. At hindi lang yon, nasa team namin ang Best Anchor, Best Script, Best Technical Application, Best Infomercial, and Overall Production. Sa makatuwid, lahat ng segments nakuha namin. Ito na. Ako na yung nasa posisyon ng kinaiinggitan ko noong RSPC. Malaking karangalan na para sa akin ang maging division champion at regional third placer bilang best infomercialist. Achiever naman ako. Consistent math quizzer at with high honors sa ABM. Tapos best immersan pa ako. Pero pakiramdam ko, I left my heart in broadcasting. Siguro, yun na yung gusto kong gawin. Sigurado na rin ako, ayokong ma-stuck sa cubicle bilang isang accountant. Kaya naman, nung pumunta ako ng Manila, imbes na Bachelor of Science in Accountancy ang i-enroll ko sa Polytechnic University of the Philippines, napadpad ako sa kursong Bachelor of Arts in Broadcasting. Nakakatawa, pero I really followed what my heart desires. Unang semester pa lang nung pasukan, I already became DJ Jelly of the school's official radio station, ang DZMC Young Communicators Guild. Feel ko marinig on air that time. At dahil love ko rin ang pagkanta, I became the singer-composer of the PUP's official jingle for a known radio station in Manila para sa Campus Hour. Bukod doon, naging scholar din ako sa Creative Voices under Voice Master of the Philippines, Sir Pocholo Gonzales. Doon ko naman natutunan ang proper modulation ng boses ko for commercials. At saka pag-change nun, para naman sa pagdadub. Marami akong natutunang techniques, kaya siguro mas umapoy yung eagerness ko sa larangan ng broadcasting. Andun na rin siguro yung kagustuhan kong sumikat. So from there, I started making contents on YouTube and on Facebook. Media ang naging takbuhan ko sa lungkot dahil mag-isa ako sa syudad noon. Social media ang nag-motivate sa akin para abutin ang pangarap ko. Yun nga lang, nag-pandemic, doon nawala si DJ Jelly. Umuwi ako sa Quirino Province. Pero sabi nga nila, di ba? When one door closes, another one opens. Ang pandemic pala ang babago sa akin. Yun ang panahon ng pagdating ni DJ Tala sa aking buhay. Confession Room 977. Huwag kayong bibitaw dito sa ating programa. And speaking of hindi bumibitaw, hello po sa aking mga listeners out there. Maraming salamat po sa inyong pakikinig. Honey Potter Cafe, Disa Deco, Taag Cafe, VJ Hardware, Fine Look Advertising, and Maverick Printing Services. Sila yung gumawa ng aking I Learn with DJ Tala Learning Center, yung signage nung pwesto ko. Kaya sabi ko, hello ko talaga sila on air. Confession Room 977.
Sa dami ng naging sequences ng life story ko, yung pagiging DJ Tala ko ang paborito ko. Dahil sa ilang taon akong tumira sa Manila, hindi ko kabisado ang mga stasyon dito sa Santiago. Na-stuck ako sa bahay para sa aking online classes. Paminsan-minsan naman, nagko-content ako ng kung ano-ano bilang DJ Jelly noon. Natutunan ko na ring mag-TikTok at mag-duet ng voice challenges mula sa iba't ibang sikat na voice actors and actresses tulad nila Inka at Kathleen Sone. Hanggang sa one time, habang nag-i-scroll ako online, sa newsfeed ko may nag-mention sa akin. Si Karin, Facebook friend ko. Apparently, siya na rin si DJ Candy ngayon. Sabi doon, we're searching for DJ Tala, the talakera at chismosang DJ ng Santiago City. Tandang-tanda ko yan, dahil yan ang nakalagay sa poster. Blessing ang pag-mention sa akin ni DJ Candy. Nangangailangan kasi ako ng trabaho noon dahil na-stroke ang daddy ko. Pandemic, talagang may krisis. Ang una kong ginawa ay i-stalk ang page ng radyo. Laking gulat ko, ito rin pala ang radyong madalas naming pakinggan noong bata pa lang ako. Ang Mix 97.7, si Kapay Laeng. Immediately, nag-message ako sa radyo at sinabi ko ang willingness kong sumali. Tulad na lamang sa sinalihan kong radio broadcasting noon, nandun yung eagerness ko na manalo. Maraming challenges ang kinonquer ko at pinaghirapan kong ipanalo. Mula sa DJ photoshoot, news anchoring challenge, voice-over challenge, at actual disc jockeying, nagamit ko ang lahat ng itinuro sa akin ni Sir Roman, Sir Dominic, ang aking grupo or organization, DZMC Young Communicators Guild, at ng Creative Voices. Sa tulong naman ng followers ko sa TikTok at saka sa Facebook, nakuha ko ang kinakailangan ko for the audience impact. Sobrang solid ng suportang natanggap ko noon. And in God's will, nanalo ako. Naipanalo ko ang search for DJ Tala. Hindi lang para sa sarili ko, kundi para na rin sa lola kong kinuha ng COVID habang papasok na ako para sa sabak ng final showdown for DJ Tala search. Masakit mawalan ng mahal sa buhay, ngunit alam ko, from heaven, my nanay was watching and was so proud of me. Sabi nga nila, hindi ka naman magiging successful agad-agad. In-enjoy ko muna ang pagiging DJ Tala ko to the fullest. Unti-unti kong nakamit yung hinahangad ko. Nakapag-ere ako araw-araw sa programang The Noontime Prime, and from that, nabibili ko na ang mga gamot ni Daddy. Sobrang matipid ako noon. Naaalala ko, I was just 21 years old. Nang makitira ko sa isang family friend namin sa Sagana. Para mas malapit na lang kapag kailangan kong i-drive tuwing i-ere ako. Sa tuwing lunch break naman, sa lugawan ako kumakain. Malapit sa Heritage. Para hindi expensive. Hindi naman halatang ako si DJ Tala dahil hindi nyo alam ang mukha ko. Mas ginawa ko ring active ang aking social media accounts para malaki ang earnings ko for monetization.
Binitbit ko ang pangalang DJ Tala. Para kay Daddy, para sa pamilya ko, at para na rin sa pangarap ko. Maraming opportunities ang nag-open nang maging DJ Tala ko. Bukod sa lumago ang page ko, kung saan ako sumasahod online, natutunan kong mag-host para sa mga event gaya ng kasal, birthday, at sa lahat ng okasyon. Boses ang naging puhunan ko para mag-strive, lalo na noong panahon ng pandemya. Laking pasasalamat ko rin sa advertisers na pinili ang boses ko para sa kanilang advertisements. Marami ako naging sponsors, kaya ako rin nabuo ang programang The Chat Talk. Umingay ito sa social media. Umaabot ng million views, kaya mas nakilala ko bilang si DJ Tala na nag-i-interview ng mga sikat na vloggers noon dito sa Region 2. Yung pagiging all-around ko, inipon ko. Doon ako kumukuha ng pambili ng projects ko para makagraduate. Kahit online classes lang kasi dati, marami pa rin akong kailangan sa course ko. Tulad ng boom mics, condenser, tripod, DSLR, at marami pang iba for recording, shooting, and taping. Si DJ Tala ang ipinuhunan ko. Si DJ Tala ang nag-save sa akin. The radio station saved me. The general manager saved me. Doon ko ipinangako sa sarili kong, no matter what happens, I will stay loyal to Sweet 97.7. In God's grace, I graduated with colors. Magna cum laude, Polytechnic University of the Philippines, Main Campus, Santa Mesa, Manila. Sa tulong yan ng pagiging DJ Tala ko. Pero yun na nga, may isa pa akong pangarap na hindi ko natutupad noon. At iyon ang nagtulak sa aking magpahinga muna sa pag-eere. Pagkatapos ng 2 taong pamamalagi. Mahirap pero kailangan. Pangarap kong ituro ang pagiging DJ sa isang eskwelahan. Kaya naman pinagsabay ko ang pagiging senior high school teacher ko sa St. Mary's Academy of Difun Incorporated at ang earning units ko sa Quirino State University, Difun Campus. Ako rin ang tumayong journalism advisor at social media manager ng SMA. Dito ko nabuo ang English at Filipino broadcasting team ng school namin na siyang nag-viral sa TikTok at sa Facebook. Pinost ko kasi ang ginawa kong jingle opening billboard na naging inspirasyon ng maraming teams para sa iba't ibang press conference sa buong Pilipinas. Muli, nadala ko ang pangalang DJ Tala. Ito na rin siguro yung naging motibasyon namin ng asawa ko na isang music producer upang tumanggap ng clients na magpapagawa ng jingle. Hindi lang sa radio broadcasting contest, kundi sa mga kampanya, sa politiko, maging sa malalaking brands na nangangailangan ng official soundtrack. Hindi ko na maisa-isa actually kung saan ako dinala ng pagiging DJ Tala ko. Basta ang alam ko lang, kahit ano pa yan, basta mikropono ang gagamitin, go na go ako as DJ Tala. Confession Room 977. Confession Room 977. Ang layo na pala ng narating ng pangalang ibinigay sa akin ng Sweet Radio. Pagkatapos ng 2 taon kong pagiging journalism coach sa school na pinasukan ko, nag-resign ako ng may legasiya.
Buhay na buhay pa rin hanggang sa ngayon ang videos namin na umani ng maraming puri mula sa iba't ibang broadcasting enthusiasts. Sa ngayon, nagtuturo ako ng journalism sa sarili kong learning school. Actually, hindi lang journalism, kundi academics, arts at music. Stable na passion ko na ginawa ko ring source of income. Kaya naman, doon ko na ring napagdesisyonang bumalik sa totoong dahilan kung bakit mayroon ako nito ngayon. Nitong anibersaryo ng radyo, nanumbalik ang lahat sa akin nang gawin akong guest sa show na dati ko nang hinawakan, ang The Noontime Prime. Umalag muli yung apoy na minsan ko nang binitawan. Nakita kong muli yung mga taong dati ko nang nakasama. Dito ko mas lalong ginusto na tumanaw ng utang na loob. Nabibili ko na ang lahat ng gusto kong bilhin ngayon dahil sa dami ng racket na nagbukas para sa akin. Ang katotohanan, kaninang umaga nag-tutor ako. Kanina namang tanghali hanggang hapon nag-host ako. At ngayon, nakakasama niyo ako bilang si DJ Tala. Walang nabago sa pagkatao, sa pakikisama, sa ugali. Ngunit binago ni DJ Tala ang pamumuhay ko. Walang hanggang pasasalamat. At pangako ko, magpapatuloy. Nagmamahal, DJ Tala, your ultimate talakerang DJ. Ning Sweet 97.7 FM. Confession Room 977.